Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid and happy Sabbath po. Tayo po ay dadako na sa atin pong Bible chapter reading at ang atin pong babasahin ay matatagpuan sa aklat ng Deuteronomy chapter 4. The word says, "Now Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. Do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. You saw with your own eyes what the Lord did to Baal Peor. The Lord your God destroyed from among you everyone who followed the Baal of Peor. But all of you who held fast to the Lord your God are still alive today. See, I have taught you decrees and laws as the Lord my God commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to take possession of it. Observe them carefully, for this will show your wisdom and understanding to the nations. Who will hear about all these decrees and say, 'Surely this a great nation is a wise and understanding people'? What other nation is so great as to have their gods near them the way the Lord our God is near us whenever we pray to Him? And what other nation is so great as to have such righteous decrees and laws as this body of laws I am setting before you today? Only be careful and watch yourselves closely, so that you do not forget the things your eyes have seen, or let them fade from your heart as long as you live. Teach them to your children and to their children after them. Remember the day you stood before the Lord your God at Horeb, when He said to me, 'Assemble the people before me to hear my words, so that they may learn to revere me as long as they live in the land, and may teach them to their children.' You came near and stood at the foot of the mountain while it blazed with fire to the very heavens, with black clouds and deep darkness. Then the Lord spoke to you out of the fire. You heard the sound of words, but saw no form. There was only a voice. He declared to you His covenant, the 10 Commandments, which He commanded you to follow, and then wrote them on 2 stone tablets. And the Lord directed me at that time to teach you the decrees and laws you are to follow in the land that you are crossing the Jordan to possess. You saw no form of any kind that the day the Lord spoke to you at Horeb out of the fire. Therefore watch yourselves very carefully, so that you do not become corrupt, and make yourselves an idol, an image of any shape, whether formed like a man or a woman, or like any animal on earth, or birds that flies in the air, or like any creature that moves along the ground, or any fish in the waters below. And when you look up to the sky, and see the sun, the moon, and the stars, all the heavenly array,
Do not be enticed into bowing down to them and worshipping things the Lord your God has apportioned to all the nations under heaven. But as for you, the Lord took you and brought you out of the iron smelting furnace, out of Egypt, to be the people of his inheritance, as you are now. The Lord was angry with me because of you, and he solemnly swore that I would not cross the Jordan and enter the good land the Lord your God is giving you as your inheritance. I will die in this land. I will not cross the Jordan, but you are about to cross over and take possession of that good land. Be careful not to forget the covenant of the Lord your God that he made with you. Do not make for yourselves an idol in the form of anything the Lord your God has forbidden. For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God. After you have had children and grandchildren, and have lived in the land a long time, if you then became corrupt and make any kind of idol, doing evil in the eyes of the Lord your God, and arousing his anger, I call the heavens and the earth as witnesses against you this day, that you will quickly perish from the land that you are crossing the Jordan to possess. You will not live there long, but will certainly be destroyed. The Lord will scatter you among the peoples, and only a few of you will survive among the nations to which the Lord will drive you. There you will worship man-made gods of wood and stone, which cannot see or hear or eat or smell. But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. When you are in distress and all these things have happened to you, then in later days you will return to the Lord your God and obey him. For the Lord your God was a merciful God. He will not abandon or destroy you or forget the covenant with your ancestors, which he confirmed to them by oath. Ask now about the former days long before your time, from the day God created human beings on the earth. Ask from one end of the heavens to the other. Has anything so great as this ever happened, or has anything like it ever been heard of? Has any other people heard the voice of God speaking out of fire as you have and lived? Has any God ever tried to take for himself one nation out of another nation by testings, by signs and wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm, or by great and awesome deeds like all these things the Lord your God did for you in Egypt before your very eyes? You were shown these things so that you might know that the Lord is God. Besides him there is no other. From heaven he made you hear his voice to discipline you. On earth he showed you his great fire, and you heard his words from out of the fire. Because he loved your ancestors and chose their descendants after them, he brought you out of Egypt by his presence and his great strength, to drive out before you nations greater and stronger than you, and to bring you into their land, to give it to you for your inheritance, as it is today. Acknowledge and take to heart this day that the Lord is God in heaven above and on the earth below. There is no other. Keep his decrees and commands which I am giving you today, so that it may go well with you and your children after you, and that you may live long in the land of the Lord of your God gives you for all time. Then Moses set aside three cities east of Jordan, to which anyone who had killed a person could flee if they had unintentionally killed a neighbor without malice aforethought. They could flee into one of these cities and save their life. The cities were these: Bezer in the wilderness plateau for the Reubenites, Ramoth in Gilead for the Gadites, and Golan in Bashan for the Manassites. This is the law of Moses set before the Israelites. These are the stipulations, decrees, and laws Moses gave them when they came out of Egypt, and were in the valley near Beth Peor, east of Jordan, in the land of Sihon king of the Amorites, who reigned in Heshbon, and was defeated by Moses and the Israelites as they came out of Egypt. They took possession of his land and the land of Og, king of Bashan, the two Amorite kings east of the Jordan. This land extended from Aroer
in the rim of the Arnon Gorge to Mount Sirion. This is Hermon, and included all the Araba east of the Jordan as far as the Dead Sea below the slopes of Pisgah. Amen. 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 Maraming salamat po. Meron po tayong mga reflection dito po sa mga salita ng ating Diyos na nabasa po sa aklat po ng Deuteronomy. Pastor Joel? Yes po, Pastor. Okay. Dito po sa ating binasa sa whole chapter, akin pong reflection dito ay yung sinasabi po dito ng Panginoon, yung pagkakapili sa bayan ng Israel. Ito po ay paalaala ng ating propetang si Moses sa kanila na sila ay isang dakilang bansa, no? Hindi dahil sila ay marami, kundi dahil sila ay pinili ng ating Panginoon nasa isang layunin. Mayroon po ditong binanggit doon sa verse 6. Gusto po itong pagyan ng pansin. Sabi po dito, therefore be careful to observe them. Yun po mga binigay na mga Torah. Yung Torah po, yung Torah, ibig sabihin yung mga scriptures na kinikilala ng mga Hudyo, yung po mga sinulat ni Moses. At saka po yung Ten Commandments. Therefore be careful to observe them, for this is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people. Yung po palang mga ibinigay ng Panginoon sa kanila na mga kautusan niya ang nagpapaging matalino sa bayan ng Diyos. Yun po ay provided na inulit-ulit po dito ng atin pong propetang si Moses na i-observe nila, be careful to observe those laws, yung mga kautusan po na yon. Yun po ang nagpapaging angat sa kanila sapagkat sa pamamagitan ng mga kautusan ng Panginoon, sila po ay nakikilalang matatalino at mayroong malawak na pangunawa na bayan ng Diyos. Yun ay kung kanilang ma-appreciate ang mga kautusan ng Panginoon. Ano ho yung primary na yon na nag-aangat sa kanila? Binigyang diin po dito ni Moses yung alaala o yung pagbalik tanaw doon po sa Baal Peor, mga kapatid. Alam po natin na nangyari doon, ano? Yung Baal Peor ay yun yung panahon na si Pinehas na anak ni Eleazar na pari na sa lahi ni Aaron ay tinanghal ng Panginoon sapagkat naging brave siya, naging without fear na kanyang ginawa na lupigin na talagang inahililate niya yung mga sumamba sa Diyos-Diyosan dulot po ng mga Moabites na mga babaeng pumasok sa teritoryo at nakipagsalo o nagbigay sila ng relationship na malalim sa kanila. At dahil nga po doon ay nagpasok ito ng mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon na mangyayari. Kinamumuhian ng Panginoon ang mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi yun nga po ang nagpapaging unique sa bayan ng Diyos. Doon po sa verse 7 ay yun po yung highlight. Ang sabi po diyon,
For what great nation is there that has God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon Him. So sinasabi po dito ni Moses that you are unique because mayroon kayong Diyos na sobrang malapit sa inyo, na hindi katulad ng mga Diyos na sinasamba, yung mga Diyos-Diyosa na sinasamba ng mga nation sa paligid ninyo na walang pandinig, may mata pero di nakakakita, may kamay pero hindi nakasasalat, may paa pero hindi nakakalakad. So yun po yung sinasabi ng propetang si Moses. You are a unique people because you are obedient people, and because of your obedience, sabi dito, you become excel sa lahat because you are wise and understanding people, and you have a God near to you. He can hear your prayers. Every time na lalapit kayo sa Kanya, tutulungan niya kayo. Meron kayong Diyos na handang umalalay. He is very attentive, handang makinig sa inyong mga iyak. Alam niyo mga kapatid, yun po ang nakikita kong maganda na magpapaging unique sa atin. Kung kayo man ay proud na maging member ng Seventh-day Adventist, we are unique because ang sabi po doon, Revelation chapter 14, na tayo po ay nangangaral ng balitang mayroon lamang isang Diyos na dapat sambahin, ang gumawa ng langit at ng lupa at nagligtas sa lahat sa atin. Wala pong ibang attachment, affections, wala nang ibang affection tayo na affiliated sa buhay natin, kundi ang Diyos lamang. Higit pa doon mga kapatid, we are unique because we have a God who is near to us. Hindi tayo naging unique dahil marami tayo, hindi tayo naging unique dahil magaganda o dahil tayo ay mga sikat. We were unique because God has given us His law, His presence to each one of us. God bless you po mga kapatid. Amen. Maraming salamat po, Pastor Cherry. Meron pa po ba na gusto pong magbigay po ng kanila pong reflection sa ating pong Bible reading? Pastor, isa pa para Sige po. walang dull moments. Akin pong tinitignan ang mga babasahin po natin ngayon. Meron din po ako pang isang napagandang nakitang matiin na napakaganda dito sa ating binasa. Ito po yung 3 beses kong nabasa yung pong salitang covenant. Okay? Dito po sa verse 13, verse 23, and verse 31. At sa pagbabasa po nila, yung pong pakikinig nila sa hortatorio, ibig sabihin yung pag-review ng mga history ng pakikisama ng Diyos sa kanila, itong mga salitang covenant na ito sa verse 13, 23, and 31 ay ibinabalik sila palagi sa origin. At yung covenant na sinasabi po dito ay yung initiative. Pastor Jerry, mahina po ang boses nyo. Mahina po ba? Sa lahat po ba mahina ang boses ko? Hindi po. Okay naman po. Okay naman po dito. Dito sa akin, malakas. Pasensya ka na, Pastor Ramil, baka medyo mahina. Yung cellphone niya. Apo. So yung pong, nasan ako? Covenant. 3, mga kapatid. You read your Bible and you can see 3 times Moses repeated the covenant. Yung covenant, mga kapatid, tuwing pagbinasa niyo po yung pagbanggit, ay mayroon pong relationship sa pagbalik sa initiative ng covenant. At yun nga po ay ang nag-initiate ay ang Panginoon. Ang covenant, mga minamahal na mga kapatid, ay relationship based, relationship based po 'yon. Hindi ho 'yon tungkol sa
ating magagawa, kundi yung magagawa ng Diyos sa atin o sa kanila noon. Kaya ang Diyos ay pumasok sa isang tipan upang mapalakas yung pagpapahalaga ng kanyang mga pinili na ang basis ng kanilang pagiging unique ay ang pangako ng Diyos. Yung pangakong iyon, mga minamahal, ay nakaugat doon po sa kanilang ama o sa ating ama ng pananampalataya na si Abraham. Mga kapatid, yun po ay importante na ating pong naunawaan ngayon sapagkat tayo ho ay wala na sa tinatawag nating covenant ng mga Hudyo. Tayo ho ay nandun na ho sa covenant na spiritual. Pero ang foundation po ng covenant na yon palagi ay relationship. Okay, relationship between God and man. And not man to God. Ano po ibig sabihin ko nun, mga kapatid? Wala man sa ating sino man ang kayang makapag-initiate ng isang pangakong kaya nating tuparin. Ang initiative po, mga kapatid, ay nag-i-empower sa atin na makasunod sa mga sinasabing sundin ninyong lahat ito na maingat, kundi yung inisyatibo ng Panginoon na makipagrelasyon sa atin. Ang gagawin lang po ng bayan ng Diyos, pipiliin nila na makinig. That is very important. To hear is to obey. Without the clear hearing and understanding, wala hong masusunod na mga kautusan. Yun po ay base lahat sa tipanang ang Diyos ang nag-initiate. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yung pag-ibig na yon ang umaakay para matutunan nating masunod ang kautusan ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jerry. Meron pa po ba na nais po magbigay ng kanyang reflection? Pastor Joel, good morning. Good morning, Pastor Ernie. Nais kong magdagdag ng reflection. Dito sa verses 4:2 and 6, keep his statute, for this is your wisdom and understanding. Dito ipinakita ng ating Panginoon na yung kanyang kautusan ay hindi lamang simply rules, hindi lamang simpleng utos, simpleng alituntunin, but a life-giving guide. Ito ay nagbibigay sa atin ng gabay sa ating buhay. They teach us how to live wisely in a confused world. Ito nagtuturo sa atin na mamuhay ng matalino sa napakagulong sanlibutan. Kaya bilang mga mananampalataya, bilang mga lingkod ng Panginoon, meron siyang sinasabi sa atin dito, si Ellen G. White, the Word of God is the only steadfast thing in our world knows. It is the chart that points out the way to heaven. Kaya kung ating titingnan, ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo ng daan upang tayo makapunta sa langit. Kaya salamat sa ating Panginoon, ang kanyang alituntunin ay nagtuturo sa atin upang tayo matalino. At hindi lamang tayo matalino, kundi ating ina-apply yung ating buhay, yung ating natutunan sa araw-araw nating pamumuhay. God bless everyone. Maraming salamat, Pastor Ernie Marin. Meron pa po ba sa ating mga kapatid na nais po na magbigay po ng kanya pong reflection? Pwede po, Pastor Joel. Sige. Okay po. Sa Brother Salino, sige po. Napakalino po talaga nung inulit na covenant na yon, yung ni-recall sa kanila ni Moses doon sa bayan ng Diyos. Parang sa atin din po yan eh. Kumbaga sana sabi niya, kita po ito yung sabi niya, keep them and do them.
Hindi basta lang yung nalaman o iingatan. Kaya keep them and do them. Bigla ko tuloy naaalala yung isa kong yung pong viral ngayon sa YouTube na si Charlie Kirk. Kung na-aware po kayo doon. Nung mabasa niya yung about the Sabbath, hindi lang niya basta nabasa. Ang sinabi niya ay pinractice niya. Kaya sabi niya, nakita niya, hindi po siya Seventh-day Adventist, no? Pero sabi niya, kaya naging parang viral siya ngayon sa YouTube kasi ay nung mabasa daw niya yung tungkol sa Sabat, ito ay sinabi niya na sa lahat ng tao, sa niya, try to practice the Sabbath. Sa niya, pagdating ng Friday sunset, sabi niya, up to Saturday sunset, sabi niya, wala na, kumbaga sa ano, lahat ng transaction niya, lahat ng cellphone niya ay naka-shutdown na. Wala nang makaka-reach out sa kanya. Sabi niya, tingnan niyo yung mga Seventh-day Adventists. Sila yung mga taong masasaya. No? Mahaba ang buhay. Dahil sinusunod nila o ginagawa nila kung ano yung sinabi ng Panginoon. Hindi po siya Seventh-day Adventist. Pero nung mabasa niya, sabi niya, hindi lang basta niya nabasa o iningatan, kundi ito ay talagang ginawa niya. So sa atin po, isang paalala kasi sa atin ibinigay ito yung covenant na ito . Pero marami sa atin yung basta alam lang yung Sabat. No? Pero kung paano iniingatan nito, dahil sa ating modernong panahon, ay tayo ay masyadong naapektuhan ng ating modernong panahon. Sana, bilang mga Seventh-day Adventists, ayun, sayang nga lang at maagang pinagpahinga ng Panginoon at the age of 31, pero yung impact na ginawa niya tungkol sa salita ng Panginoon about the Sabbath, at dito ay na-highlight talaga ang mga Seventh-day Adventists. Dito ay naging peculiar people talaga yung mga Seventh-day Adventists, at tayo ay talagang magiging target ng sanlibutan ngayon. So yun po, keep them, hindi basta alam lang po natin kung ano yung covenant na yan, kundi i-practice po natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yun lang po, at happy God first morning. Amen. Amen. Maraming salamat po kapatid na Rizalino. Meron pa po bang nais po na magkaloob po, magbigay po ng kanyang reflection? Napakaganda po ng ating pong Bible reading ngayon. Ano po, sa verse 1, sa unang verse po ng chapter 4, ay binabanggit yung salitang, O Israel, dinggin ninyo. So, doon sa salitang dinggin, pakinggan ninyo, makikita po natin yung kahalagahan, ano po, na pakinggan yung kahalagahan ng pagsunod sa banal na kalooban ng ating Diyos. Binanggit po dito yung ni Moses, yung kahalagahan na sumunod tayo sa banal na kalooban ng ating Diyos. At binanggit din po yung kung tayo ay susuway sa kalooban ng ating Diyos, ay meron pong yung blessing na dapat natanggapin natin ay hindi natin matatanggap. At binanggit dito yung pag-iwas, yung prohibition, yung pagbabawal sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga salita pong ito ay binigay ni Moses sa kanila pagkatapos mismo po ng kanilang paglabas sa bansang Ehipto, na kung saan sila po ay matagal na naging alipin. Doon na nakita po nila yung pagsamba, paglilingkod,
at nakita nila yung maraming mga Diyos-Diyosan. Kaya dito ay hiniling ni Moses na pakinggan siya at dinggin siya at ipinahayag niya dito yung kahalagahan ng pagsunod sa banal na kalooban ng ating Diyos at pag-iwas, pag-alis doon sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dito pinakita din po ni Moses yung napakagandang character, likas ng ating Diyos. Kung sila po ay patuloy na sasamba sa mga Diyos-Diyosan, hindi sila makakapasok doon sa pangako ng ating Diyos. Pero bagamat sila po ay nagkasala, nandyan pa rin po yung pangako ng ating Diyos na kung tayo ay ihingi lamang at magsisisi sa ating mga nagawang mga kasalanan, ng ating Diyos ay laging patawa na tayo ay patatawarin sa ating mga nagawang kasalanan. Ito po ay nagsilbi na paalala sa bawat isa sa atin at nawa masubukan natin yung kaligayahan at tunay na kasiyahan sa pagsunod at paglakad kasangayon sa banal na kalooban ng ating Diyos. Amen. Amen. Pastor Joel. Opo, Pastor. Alala ko tuloy yung medyo parang biro lang pero tama po yung nyo, yung doon po sa simula nung binasa natin. Listen, yung salitang listen. Sabi po nung biyanan ko, yun daw pong kanyang kapatid na isa ay sinabi sa kanya na napariwarado yung buhay niya. Totoo pala yung sinasabi ng mga matatanda. Siya daw po ay napariwara ang buhay niya dahil hindi po siya nakinig sa mga sinabi ng kanyang mga magulang. Tinanong po siya nung biyanan ko, Kuya, sabi yun, ano ba yung sinabi ng mga parents natin? Kaya nga ako napariwara kasi hindi ko nga napakinggan. Sabi niya gano'n. Hindi nga daw siya nakinig. Kaya hindi niya nga maalala yung sinabi kasi hindi nga siya nakinig. So, yung point po na yon mga kapatid ay minsan ay nangyayari rin po sa ating buhay yun, sa buhay ng kahit sino man na tao, na mayroon sinasabi ang Panginoon, pero binabaliwala lang. Yun po yung point, no? Nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng maraming mga kaparaanan through Bible reading, through the sermons na pinakikinggan natin sa iba't ibang platform. God is clearly speaking, but we do not listen. Parang hindi lang natin pinapansin. Dahil nga po sa failure na ating bigyan ng atensyon, being attentive sa mga sinasabi ng Panginoon, ang nangyayari, Pastor, ay gumagawa tayo ng sarili nating paraan. At yung paraan na yon, yung sinasabi dito kay Moses, na sabi niya ay huwag na kayong magdadagdag doon. Huwag na kayong magdadagdag sa sinabi na yon. Ay dahil nga po yung nakikinig ay nagda-divert, mga idinadagdag, ay nagdag po nila yung mga Diyos-Diyosan. Nagdagdag sila ng mga Diyos-Diyosan noong panahon ng Baal Peor ay na-destroy. At yung kausap po ni Moses dito ay sinasabi nga po niya dito ay kayo na lang ang natira ngayon. Sabi niya gano'n. So ngayon, kung ayaw nyo nang maulit-uli yun, sabi niya, you hear, listen to the statutes God has given you. So yun po mga kapatid, that preserves our life. Alam nyo, yun po yung importansya nung pagsunod. Kasi yung pagsunod sa kautusan ng Diyos ay paraan ng Diyos para tayo ay ingatan habang nabubuhay tayo sa magulong mundo. Ay maingatan tayo ng Panginoon sa mga masasamang mga buhay sa mundong ito na wala silang kautusan.
So bilang mga obedient na mga anak ng Diyos, ay maiingatan natin ang relasyon natin sa kapwa, the same time, simultaneously, naiingatan natin ang ating relasyon sa Diyos una sa lahat. Pagka tayo ay marunong makinig at hindi nagdadagdag sa mga inuutos at salita ng Panginoon, we just hear clearly and being attentive, palagay ko mga kapatid, yung desire ng Panginoon na tayo ay ma-preserve sa mundong ito na kahit napakasama ay magagawa, mga kapatid, mangyayari sa ating buhay dahil yun ang ipinangako ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid. Happy Sabbath. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Kita po natin kung gaano kahalaga yung tayo'y nakikinig sa mga sinasabi ng ating mga magulang, ay mas higit na mahalaga po yung pakikinig natin sa mga salita ng ating Diyos. Meron po binahagi dito si Sister Net. Sabi po dito, pahalagahan natin ang ating relasyon sa Diyos dahil ito ay isang pribilehiyo ng ating pagkakilala at pakikinig sa Diyos ay dapat magudyok sa atin na mamuhay ng may pag-ibig na sumunod, pananampalataya at paggalang sa Kanya. Napakaganda po na binahagi sa atin po ng ating pong kapatid. So, maraming salamat po. At tayo po ay nasa panahon na po ng ating pong pagdako sa ating pong sunod na bahagi, ang lest we forget, maliban nating makalimutan. So, tayo po ay dadako na po sa ating pong lest we forget. Sino ang nakalagay sa schedule natin? Si Margie de Guzman, Sister Margie de Guzman. Parang hindi ko siya nakikita dito. Wala po siyang recorded. Isang kabataan ito. Meron pong pwedeng mag-take over na lang siguro, Pastor, para tuloy-tuloy na tayo. Okay. Pwede ko pong basahin, Pastor. Yes, pray muna tayo, Pastor, sa pagbabasa mo. Then mamaya, closing prayer na tayo. Pag-pray muna kita, Pastor, ha? Okay, Sige po. Naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli nyo na naman po kaming pinuno ng mga magagandang mga aral. Natutunan po naming makinig sa inyo at mga salita mo ay napaka-praktikal na aming pwedeng magawa at maisakabuhayan sa aming kapanahunan sapagkat hindi kumukupas ang mga prinsipyo at katotohanan na iyong isinaad sa banal na kasulatan. Ito ay nagpapayaman sa amin hindi lamang sa mga bagay na makalupa, kundi ng kaalaman ng panglangit na nag-iingat sa amin sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, sa pagsasalita mo sa amin at itinuturing po namin na ito po isang malaking pribilehiyo na umupo at makasama ninyo sa araw na ito sa pagsisimula po ng araw ng Sabat. Amin pong hinihiling, Panginoon, na ang mga salita mong ito'y mapanatili naming buong buo sa puso't isip namin at ang mga salita mong ito'y gagabay sa amin upang kami ay mabuhay ng mapayapa sa mundong ito na puno ng kaguluhan dahil sa aming pagkilala at pagtitiwala sa inyo. Aking pong idinadalangin, Panginoon, ang aking mahal na kapatid, si Pastor Joel, na siyang mangunguna sa amin sa devotional reading and reflection ng aming devotional book na Lest We Forget. Pagpalain niyo siya sa kanyang gagawing pangunguna at muli po niyo kaming bigyan ng mga maliwanag na kaalaman at katotohanan sa pamamagitan nito. Salamat, Panginoon, gabayan niyo po ang aming mga discussions at ganoon din po ang aming pong mga isi-share ay galing po sa inyo. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na gumabay sa amin. Ang mayaman mong biyaya ang siyang bumago sa amin. Ito po ang aming hiling sa pangalan naming Panginoon Jesus. Amen.
Amen. Ang title po ng ating pong devotional reading ay ano naman ang tungkol sa tipanan? Unang bahagi. Ating pong talata makikita po sa Hebreo chapter 8, verse 8 and 10. Ganito po ang sabi, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambayanan ni Israel. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. Ang isang relihiyosong tipanan ay kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng mga individual kung saan sumusumpa ang Diyos na pagpalain silang tumanggap at nagtatalaga ng kanilang sarili sa Kanya. Magandang definition niyan. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang mga implikasyon nito? Hinati ng mga ganitong katanungan ang pamayanang Adventista noong mga 1880. May sagot sina Smith at Butler sa usapin ng tipanan. Simple lang, sumunod at mabuhay. Silang sumusunod ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa kautusan, pagsunod at personal na katuwiran ang kanilang diin. Pero binagligtad ni Wagoner ang ekwasyong sumunod at mabuhay. Una, sinabi niya, dumarating ang pag-aaring ganap at buhay kay Kristo. At pagkatapos pa lamang noon ang pagsunod. Kaya't maaari nating sabihin na ang formula niya ay mabuhay kay Kristo at pagkatapos sumunod. Ang malaking problema sa lumang tipanan mula sa pananaw ni Wagoner ay hindi ito naglalaan para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ngunit sa bagong tipanan na nasa pinakasentro ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y tipanan ng biyaya kung saan ang mga Kristiyanong ipinanganak na muli ay may kautusan ng Diyos sa kanilang mga puso. Ang paglakad sa kautusan, iginiit ni Wagoner, ay magiging natural na paraan sa pamumuhay para sa kanila na ipinanganak sa sambahayan ng Diyos at sa kanilang kaloob ay nananahan ang kautusan. Ang mga Adventista noong 1888 ay nababahala sa tipan. At dapat lang kung sa bagay ano pa nga ang higit na mahalaga kaysa sa kaligtasan. Wala. Kung ihahambing sa kaligtasan ang bagong kotse, mas magandang bahay o maging buhay mismo sa lupa ay walang kapuluhan. Hindi natin dapat nasisihin ang mga Adventista noong higit na 1 siglo ang nakaraan para sa kanilang kasabikan kapag may humahamon sa kanilang kaisipan ng kaligtasan at misyon ng Iglesia. Dapat na ang bawat isa sa atin ay labis na magmamalasakit tungkol sa mga gayon ding usapin. Nabubuhay tayo sa magulong sanlibutan na puno ng karamdaman at kamatayan. Mayroon bang mas mabuti? Magpapatuloy ba ang kaguluhang ito ng walang hanggan? Sa anong batayan maliligtas ng Diyos ang mga magugulong tao sa magulong sanlibutan? Ito'y mga katanungan sa paniniwalang relihiyoso. Ang kanilang mga sagot ay pumukaw sa pagbubuo ng Iglesia Adventista at magiging kaugnay ito ng kanilang pangwasak na kapalaran. Tulungan mo kami, Ama, na matutong mag-isip ng iyong mga pag-iisip. Tulungan mo kaming maunawaan ang pinakamahalagang mga usapin sa Biblia at sa buhay. Amen. Ang ganda. Okay, ito po yung ating Bible reading. Binabanggit sa atin, kagaya ng nabanggit natin kanina, napakahalaga ng pagsunod sa mga banal na kalooban ng ating Diyos. So, yung ating po mga pioneer, yung mga kapanahon ng iyon, tinitignan nila, nagkaroon sila ng mga usapin, mga pag-uusap
Yung iba, ang kanilang paniniwala ay napakahalaga. Tunay po mahalaga yung sumunod. Pero yung sumunod at mabuhay, parang requirements muna yung tayo ay sumunod para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, ilan sa mga pioneer natin ay pinaliwanag na ang pagsunod ay bunga ng ating relasyon at ugnayan sa ating Diyos. Kung tayo ay merong magandang relasyon, merong matibay na ugnayan sa ating Diyos, tayo ay lalakad dahil sa ating pagmamahal, dahil iingatan natin yung magandang relasyon at ugnayan natin sa ating Diyos. Wala tayong ibang nais kundi sundin yung kanyang banal na kalooban. Amen. Po. So, meron po kayong reflection tungkol po sa ating devotional reading. Sige po, kapatid na Rizaldino. Amen. Yung pong issue na yan, makikita pa rin po natin at maririnig po natin sa ating kalagitnaan ngayon. Kasi marami po tayong mga kapatid na ang mindset ay sabi niya ay talagang walang makakasunod. Kasi ay tayo tao lamang na makasalanan at naiintindihan ito ng Diyos. So yun po yung issue eh. Pag sinabi po natin yun, tingnan niyo po yung reading natin ngayon. Sabi niya, makinig. Sabi niya, keep them and do them so that you may live. Di po ba? Ang lino naman eh. At saka tingnan niyo po doon sa ating binasa ngayon. Inilagay una sa isip. Tapos isinulat sa puso. Napakalino po eh. Kaya inuna yung isip. Inilagay sa isip natin ng Panginoon yung covenant na yan. Kasi yung isip, ito po yung magdidikta sa atin eh. Ito po yung masusunod, hindi yung puso. Ano? Madalas ko pong marinig na wala talagang makakasunod. Ha? Kasi ay tayo tao lamang. Yung po yung nagiging, hindi ako makasang-ayon doon sa ganung takbo ng isipan eh. Meron pa nga akong narinig, sabi niya, tingnan nyo nga, sabi niya, kahit nga si Apostol Pablo hindi nakasunod. Dahil sabi niya, may mga bagay akong gustong gawin na hindi ko magawa. Sabi niya ganoon. Kaya sabi niya, si Pablo rin nagkakasala. Sabi ko, kaya yung usapin po nila Wagoner noon, ng ating mga pioneer, at saka ngayon, halos parehas po. Kung papansinin po natin. Kaya yung balik po ako sa sinabi ng Panginoon na keep them and do them that you may live. Hindi po ibig sabihin nun ay kaya tayo sumusunod ngayon ay para tayo maligtas. Tama po kayo. Sabi nga, kung tayo may relasyon na sa ating Panginoon, kaya lang natin ginagawa, kaya lang tayo nagkikip ng Sabat. Dahil alam po natin na ito yung kalooban ng Diyos para sa atin. Bunga ng ating pong pagkaligtas dahil doon sa biyaya at sa pananampalataya. Pero ayaw ko pong ilagay sa isip ko na dahil tayo tao lamang, tayo hindi makakasunod doon sa lahat ng sinabi na covenant ng Panginoon. Sa totoo lang, madali lang mga sundin. Sabi niya, kapag ang Panginoon ay nasa puso natin. Ang mahirap, baka wala talaga yung Panginoon sa puso natin. Lagi tayong maraming justification na, ayun nga, na ay tayo tao lang, naintindihan niya ng Diyos. Parang hindi magandang pakinggan. Doon na po ako sa sinabi ng Panginoon na kayo magpakasakdal dahil akong inyong Diyos ay sakdal. Kapag ako nasa puso ninyo, lahat ng bagay magagawa ninyo, walang mahirap. Kaya nga po yung lagi kong sinasabi, hindi mahirap magbalik na ikapo at mga handog bilang pagkilala na siya talaga yung Diyos na may-ari sa atin. Sa lahat ng ating tinatangkilik sa lupang ito, pati yung ating buhay at lakas, ay talagang kung hindi dahil sa Panginoon, ay wala na tayo rito sa lupang ito. So, yun lang po at happy God first morning sa atin lahat. Okay.
Maraming salamat po. Meron pa po bang gusto po magbigay po ng reflection? Pastor Joel, Sige po, Pastor. naalala ko yung bahagi ng diskusyon ng mga panahong 1880s to 1888. Itong ating mga pioneers na mga leaders. Bahagi po ng kanilang discussion, pundasyon itong pinag-uusapan natin ngayon na binasa natin. Yun pong rich young ruler, no, na lumapit sa ating Panginoon. Bahagi po nitong binasa kasi natin ay yung may bahagi ng misyon, ano. Hindi lang basta tayo ini-encourage na mag-ingat at mabuhay, kundi importante po yung habang ginagawa natin ito ay nakikitaan tayo ng paggawa at pagmamalasakit sa gawain ng Panginoon, ng misyon. Yung lalaki pong ito ay lumapit sa Panginoon at paglapit po niya ay sincere siya na gusto siyang maligtas. Pero meron siyang karga sa sarili niya, no? Ang karga sa sarili niya ay alam niyang qualified siya kasi ay sa sarili niya, tiyak niya na tao siya na nakakasunod sa kautusan ng Panginoon. Pero yung mismong address niya kay Jesus ay natawag niya, yun po yung nagbigo sa kanya na siya po ay hindi makapapasok sa buhay na walang hanggan. Nang sabihin po ng lalaki na ito sa ating Panginoon, mabuting guro, ano ba ang gagawin ko para ako ay makapasok sa buhay na walang hanggan? Napasin niyo po yung sagot ng ating Panginoon doon. Ang sagot po niya doon sa lalaki ay, tinatawag mo akong mabuti, pero isa lang ang mabuti, ang Diyos. Ito pong lalaking ito ay sa tingin niya matuwid siya kasi siya nga po ay ruler ng synagogue. Sinabing ruler ng synagogue, parang katulad po siya ni Nicodemo. At bilang isang guro ng kautusan, sa aklat po nila na tinatawag po nating manual ng mga Pariseo, yung pong Misna, wala po doong ini-address na ang isang guro ay tinatawag na mabuti. Kaya si Nicodemo sa John 3 verse 2 ay maingat niyang in-address si Jesus. Ang tawag niya kay Jesus ay guro, pero hindi niya tinawag si Jesus na mabuting guro. Kasi sangayon po sa nakasaad sa batas na iyon ng Misna, meron lamang isang mabuti at siya ang nagbibigay ng lahat ng mabuti. Yun po ay ang Diyos. Ang ibig sabihin po nung talatang iyon, ang lalaking ito, bagamat sa tingin niya ay matuwid siya, gusto niya makapasok sa buhay na walang hanggan. Gusto ni Jesus na establish po yung relationship na yon. Nang sinabi niyang Panginoon sa kanya, isa lamang ang mabuti. Alam mo yon. At yun ay ang Diyos lamang. Inubuksan ng Panginoon ang kaisipan ng lalaking ito, mga kapatid. At ang gustong mangyari sana ng Panginoon, masagot niya mismo doon sa tanong na yon, yung pagbubukas niya ng kaisipan na gusto niyang maligtas. Kung gusto mong maligtas, ibig sabihin lamang ng Panginoon, tinatawag mo akong mabuti, ibig sabihin, ako ay Diyos. Kinikilala mo ba akong Diyos? Yun po ang nagbigo sa lalaki. Tapos, sinubok po yun ng mga sunod na tanong, mga kapatid. At ang sunod na tanong ay, nalalaman mo ang kautusan? At ang unang binanggit ng ating Panginoon ay ang mga kautusan ng bahagi ng pag-ibig sa kapwa. Yung pangalawang bahagi ng prinsipyo ng kautusan ng Torah, mga kapatid. Yung pag-ibig sa kapwa. Iibigin mo ang kapwa mo na kagaya ng iyong sarili. Mga kapatid, hindi binanggit ni Jesus yung unang bahagi ng kautusan sapagkat ang sagot ng ating Panginoon
doon sa tanong niya, yun ang unang bahagi ng kautusan. Mabibigo mong mahalin at sundin ang pangalawang bahagi ng kautusan kung hindi mo kikilalanin ako na iyong Diyos at ako ay iyong mamahalin. Mga kapatid, that's a covenant. Yan po ay isang relasyon. Mga minamahal, mga kapatid, kaya nga hindi ka taka-taka na nabiguri ng lalaking tupdin ang kanyang misyon, na nagpapaangat ng pagiging relihiyoso, higit sa pagsunod. Ganon din ang nangyayari sa atin, mga kapatid. Nasosobrahan tayo ng tingin na kaya nating sundin ang kautusan. Nasosobrang tingin natin ay nagiging proud tayo at nalilimutan natin na mayroon pong implikasyon ang ibig sabihin ng pagsunod o pag-ibig sa Panginoon. At ang implikasyon po noon ay ang pangalawang bahagi. Ito ho yung sinasabi ng ating diskusyon sa lesson. Maaaring masusunod natin itong kautusan. Pero more than that, mayroong mga taong kinakailangang makaranas ng tulong. Yung mga taong kapos, yun po yung practical side ng kautusan. Yung pag-ibig sa kapwa. Yung pag-alis ng selfishness and covetousness. Walang kapangyarihan gawin ang kautusan yun. Tanging ang Panginoon lamang ang makagagawa ng pagtanggal ng selfishness and covetousness. Kaya ang lalaking ito, nung sabihin ng Panginoon sa kanya na ipagbili mo ang lahat ng mga bagay at mga ari-arian mo at ng yaman mo at ipamigay mo sa mga taong sinasabing ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ang lalaking ito ay sinabihan ng Panginoon, saka sumunod ka sa akin, gawin kitang disipulo ko. You will be my disciple. And then, alam natin ang istorya. Sabi mga kapatid ay, ang babaeng lalaking ito ay umalis ng nakakibit ang balikat, nakayuko at lungkot na lungkot sapagkat ayaw niyang sumunod sa kautusan ng Panginoon. The practical side of obedience. Yun po ay madama ng nasa paligid natin na ang Panginoon ay malapit din sa kanila. Katulad ng pagiging malapit niya sa atin. Mga kapatid, discussions of all these things can be wiser than anyone. May maaaring mas maganda ang ating mga sasabihin, mga diskusyon, pero ito pong practical side na ito ho ang nag-aangat ng pagiging relihiyoso. Matapos natin itong lahat maintindihan, tayo naman ay gagawa na. Magmimisyon at ipadama sa mga tao yung pag-ibig ng Diyos na nadama rin natin ay atin ang ibahagi sa kanila upang maniwala rin sila na mayroon Diyos tayong tinanggap na yun ay ang ating Panginoon na ating minamahal. God bless you po. Amen. Maraming salamat po. Napaganda po ng binahagi sa atin. Sir Jerry. Sige po. Opo. Napakaganda po nung pagkapaliwanag ni Pastor Jerry. Kaya nga po, napakaganda nitong ating platform nito na kung sana lahat ng mga kapatid natin ay matuturuan. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga stewardship residency seminar. Hindi po ba't sabi nga ay teach them, ituro. Kaya po itinuturo natin sa mga kapatid yung kung mayroon tayong relasyon talaga sa ating Panginoon, kung yung talagang Diyos ay nasa puso natin, yun nga po, hindi tayo mag-aalinlangan na ibalik kung ano yung nararapat para sa gawain ng Panginoon. So makikita po natin kung ba't hirap na hirap nga ang mga kapatid. Ang kapatiran natin as a Seventh-day Adventist na magbalik ng tamang ikapu at mga handog. Dahil yung relasyon na yon na parang nakikita nila ito lang yung kunang ng ating bagong presidente.
Ito yung kanyang goal na hindi po nila lubos ang nakikita kung ano yung katulad niya nun. Sinabi ni Pastor Jerry na dapat yung makilala natin ang lubusan yung ating Panginoon. No? At sa ganon, yung relasyon na yon, yung covenant na yon na mula pa sa umpisa, sinabi ng Panginoon, keep them, teach them. Sabi niya, yung Diyos na nagbigay na yon ang dapat talagang makilala. At para maunawaan natin, mga kapatid, na kaya tinuturo kaya nga po tayo merong ganitong mga reading, pagbabasa, pananalangin, ay para lubos po nating maunawaan kung ano yung relasyon natin do sa ating Diyos. At yung mga ginagawa po natin ito po ay bunga na lang ng ating relasyon sa ating Diyos. At kung lubos po nating maunawaan, kaya inilagay yung sa taas yung isip. Kung nag-iisip po tayong lahat, mga kapatid, hindi kaya tinuturo sa atin itong mga pinag-aaralan natin na Council on Stewardship ay para lumaki lang yung pananalapi ng ating iglesia at magamit sa gawain. Ito po yung relasyon na sinasabi ni Pastor Jerry na dapat nating makita. Kung talagang tayo may relasyon sa ating Panginoon, ito ay makikita doon sa ating kabuhayan at sa lahat ng ating ginagawa ay makikita talaga, sabi niya, na bilang templo ng Diyos. Ito pong ating mga katawan nito. Dito po titira kung yung banal na espiritu ay tumitira sa ating mga katawan, ay yung karakter ng ating Panginoon ang mahayag sa buhay ng bawat isa. Hindi po yung karakter ng luma nating pagkatao nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon. Yan lang po at happy God first morning sa ating lahat. Okay, maraming salamat po sa ating pong mga ibinahagi, ang ating mga reflection about po sa ating pong devotional reading. At bago po tayo dadako sa ating pong susunod na bahagi, nais ko po na anyayahan ng lahat na tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa mga lesson, sa mga mahalagang mga inyong salita na amin pong napapakinggan. Tanim ito sa aming puso, sa aming isipan. Patuloy na i-bless ang bawat sa amin, sa aming pagpapatuloy. Patuloy na samahan kami ng inyong banal na presensya. Ang inyong pong bendisyon ang siyang igawad sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pastor Joel, saglit lang wala pala magpe-play ng akin na munang Pastor, play ko po. sige po. Naka-ready ka na po ba? Sige po. Meron akong copy nun eh. Dali, sige hanapin ko po. lang. Ito, naka-ready na ako, brother. Sige po. Yeah, sige po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel.
After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Pakilala muna natin yung ating reader. Sino ang magbabasa, Pastor Joel? Okay, ang ating pong magbabasa po para sa ating pong counsels on stewardship. Ang topic po natin ngayon ay temporal blessings to the benevolent. Si Brother Orlando Calizo. Ayan. Pag-pray muna natin siya, Pastor, and then we will hear another God First video. Pag-pray muna, Pastor, Okay, so tayo po'y manalangin. O Diyos, sa oras pong ito, patuloy po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. At muli po ay kami po ay makakapakinig po ng mga prinsipyo ng inyo pong paano magiging mabuting katiwala. Bless niyo po ang aming pong kapatid na siyang magbabahagi, si Brother Orlando Calizo. Puspusin siya ng inyong banal na espiritu. Bigyan kami ng karunungan at para lubusan naming maunawaan, maintindihan ang inyong pong mensahe sa bawat sa amin. Ito pang aming dalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Sige po, ngayon po, bigay po natin ang time. Pakinggan po natin. Ang kapatid kong siga, September 20. Offertory Reading Devotional. Kapag ang lakad ng tao ay kalugod-lugod sa Panginoon, pati ang kanyang mga kaaway ay kanyang pinapapayapa. Kawikaan Kapitulo 16, versikulo 7. Isang araw, pumunta si Dexter sa tindahan upang bumili. Nang magbabayad na siya ng kanyang pinamili ay nalaman niyang wala sa kanyang bulsa ang kanyang wallet. Binalakan niya ang kanyang dinaanan patungo sa kanyang van. 2 lalaki ang nakaupo sa gilid ng kalsada kung saan siya nagparada. Ang isa ay mukhang kagalang-galang na lalaki,
at ang isa naman ay mukhang matigas na siga. Alam ni Dexter na kung nahulog ang wallet sa lugar na iyon ay wala na siyang pag-asa na makita ito, lalo pa at naroon ang lalaking siga. Nag-iisip siya kung paano niya tatanungin ang dalawa na hindi magagalit kung nakita ba nila ang kanyang wallet. Lumapit si Dexter sa kanyang van at narinig niya na ang dalawang lalaki ay mainit na nagtatalo. Galit ang siga at malakas ang kanyang pagsasalita na nagsabi, "Bakit mo kinuha ang wallet ng tao at hindi mo ibinalik sa may-ari kahit nakita mo siya na pumasok sa tindahan?" Nagulat si Dexter at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Nagpatuloy siyang makinig sa pagtatalo ng dalawang lalaki. Sumagot naman ang isang lalaki at sinabi niya sa matigas na siga, "Bakit ka ba kasi nakikialam?" Sumagot muli ang siga, "Kapatid ko ang may-ari ng wallet. Hindi mo pwedeng kunin ang wallet niya nang basta-basta nang nandito ako." Nang marinig iyon ni Dexter ay lumakas ang loob niya at nagsabi, "Oo nga, ibalik mo sa akin ang wallet ko." Ayaw man ng lalaki ay ibinalik niya kay Dexter ang wallet ng kumpleto ang laman. Marahil siya rin ay katulad ni Dexter na natatakot sa matigas na siga. Bumalik si Dexter sa tindahan upang bayaran ang kanyang binili. Pagkatapos ay nag-withdraw siya ng pera sa ATM upang bigyan ng kaunting pasasalamat ang lalaking siga na nagpanggap na kanyang kapatid at tinulungan siyang maibalik ang kanyang wallet. Lubos na natuwa ang lalaking siga nang makatanggap siya ng tanda ng pasasalamat mula sa kanyang kunyaring kapatid. Ngunit may kaunting lungkot si Dexter dahil hindi niya mabigyan ng mas malaking halaga ang siga sa ginawa nitong tulong sa kanya. Panawagan. Sa ating buhay, tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ang maibabalik ko sa Panginoon para sa lahat ng kanyang ginawang kabutihan sa akin. Awit Kapitulo 116 versikulo 12. Kahit na sa kasalukuyan ay tila wala tayong maibigay, maaari tayong magtalaga na magbigay sa Diyos sa hinaharap, bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Ang pagbibigay ay hindi lamang tungkol sa halaga, kundi tungkol sa ating puso at intensyon na ipakita ang ating pasasalamat sa Kanya. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. 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 Yeah, Pastor Orlan. Ikaw na. Happy Sabat po sa ating pong lahat. Happy God First Morning po sa ating pong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Tayo ay muling magkasama-sama upang tayo ay mag-aral ng mga banal na salita ng Panginoon, mga payo po ni Ellen G. White. Yan. Kumusta po tayong lahat, mga minamahal na mga kapatid? Happy Sabat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay po, ngayon po umaga, tayo ay pag-aaral o pagbabasa natin pong sinusundan na aklat po ni Ellen G. White na Counsel on Stewardship. Tayo po ngayon, chapter 67, ang topic po ng umaga ay temporal present to the benevolent. When human sympathy is blended with love and benevolence and sanctified by the Spirit of God, it is an element which can be productive of great good. Those who cultivate benevolence are not only doing works for us and blessing those who receive good, but they are benefiting themselves by opening hearts to the nine influence of true living. Upon others will be reflected about our own heart, reliant and sympathizing words spoken to the soul, every act to relieve the oppressed,
and every the necessity of our fellow beings, given or done with an eye to God's glory. We deserve and blessings to the giver. Those working are obeying a law of heaven and will receive that approval. The pleasure of doing good to others imparts a glow to the feeling which flashes. Pleasure of doing which flashes circulation of the blood and induces start sakit po. Okay, po ngayon po umaga, napagano ng ating pong pag-aral, no? Ng Council of Stewardship na pinapakita po dito na yung pagiging mapagbigay o kay generosity o na minamahal. Yung pagiging mapagbigay tayo ay ang nakikinabang po pala yung ating kasing kasabihan na yung kuripot, ano po, sabi po dito, pag-ayuda po sa Panginoon, banal na misyon ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay tayo ay, sabi nga po dito, ay dito with simpati, hindi yung pagbigay ay mayroong pagmamahal. Kasi po, una sa lahat, mahal natin ang Panginoon. At mahal din natin ang banal na misyon ng ating Panginoon dahil sa atin po ito nakaatang po kami naman. Alam niyo po, kung atin pong nakikita po ng iyong abangkod, yung ministeryo po ng sa Pampalay Church, meron silang tinatawag doon ay sidewalk ministry. Po, at mayroon pa silang bus ministry. Nagbibigay sa atin inspiration mga minamahal. Ibig sabihin po ay ganun na lamang po pagmamahal nila sa misyon ng ating Panginoon para na darating na ang ating Panginoon. Alam po doon, marami pong nakikinabang mga minamahal po pag tayo ay mapagbigay sa banal na Panginoon, sa misyon ng Diyos, matulungin tayo. Sabi nga dito ay kapag tayo ay tumutulong sa mga nagkakanya po, i-share ko po ng sandali mga minamahal. Kapag ito pong abingkod ay po, mga intern po. Sa buong LPM, Northern Luzon Philippine Mission, kami ng isa po sa mga requirements po namin, meron po kami school. Gina po ito, Okay, marahil na wala po sa connection. Napakinggan po natin ano po yung ating pong counsels on stewardship, temporal blessings to the benevolent. Pastor, ito na po ako, bumalik na po. Kaya sige po. Signal. Ayan po ay mag-testing ako ngayon ay Philippine School of Evangelism po sa Mexico, Pampanga. Alam niyo po, isa pong mapamaraan ng kami po mga preschooler po ay kasi po virgin territory na po mga Adventist, admin po yung lugar na yon para ang mga kaluluwa ng nangangailangan sa Panginoon, ano po, ng kalikasan. Isa po sa amin, ang approach namin mga minamahal ay care group. Kasi po ang care group approach po pala mga minamahal mga kapatid ay yung retention po niya ay marami. Ano po? Hindi po nung katulad nating traditional na pangangaral natin na big crusade, na pang malikihang wine, public crusade, ayun na po sa ating pag-aaral ay konti lang retention po mga minamahal. Pero po yung nung meron po kaming napuntahan po sa bahay na dito po Panga po, Barangay Panit. Yung napuntahan po namin compound ay nakita namin na ano talaga sila, yung mahirap po talaga sila mga minamahal. Sa madalit sabi, meron na pong kagayin sa buhay. Ang ginawa po namin ay
simpleng ministeryo lang po mga minamahal. Meron po doon tandang may sak. Tapos yung sabi namin sa matandang, tapos sabi namin, Nay, babalik po kami bukasan. Binigyan po namin siya ng saging na lakatan. No, lakatan po na saging. Alam niyo po mga minamahal, nung pagbalik namin kinabukasan, binigyan po namin siya ng lakatan po na saging. Ay alam niyo po, napakabait po nung matanda po. Pagkatapos sabi niya ay napakabait sa amin, di welcome kami. Sabi niya ay, sabi namin, Nanay, okay lang po ba sa inyo na tayo ay mag-aaway ng ating Panginoon? At kami doon sa kanilang compound at madilit sabi po ay pati yung kanyang mga pamangkin, yung buong ang compound na yun ay nagiging care group po namin. Sa maliit sabi po, nakapasok po doon ang ibig sabihin po mga minamahal, yung pong pangangaral po ng Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nakapasok po doon sa kanilang compound at nagkaroon po kami doon ng care group. Ibig sabihin po dito sa ating pag-aral mga minamahal, kapag tayo ay mahal natin, matin tayo sa banal na gawain ng Panginoon, ay kapag ikaw ay may karamdaman, ano po, ito ay, sabi dito sa ating pag-aaral ay, yung karamdaman natin ay gumagaling, ano po, pagagalingin tayo ng ating pag-aaral. Ang sabi pa nga po dito, di ba, sabi ay, sabi dito, di ba, the pleasure of doing good to others, ano po, ito, sa iba, no, matulungin tayo sa iyo, sa ating kapwa, at lalo na tayo ay matulungin sa banal na misyon ng ating Panginoon. Ang sabi dito ay, the pleasure of doing good to others impart a glow to the blessing that which passes through the nerves. Ibig sabihin, tayo ay nagbibenepisyo mga minamahal, no? Kapag tayo ay tumutulong sa banal na gawain ng Panginoon. Sabi dito, quickens the circulation of the blood. Ano? Ang kredo pala mga minamahal para tayo ay hindi ma-stroke, ano? Para tayo hindi ma-blood, para tayo hindi magkakasakit, ano? Tayo magkaroon ng magandang kalusugan, ay tayo po ay susuporta sa banal na gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, yun nga po na-inspired po ninyo abang lingkod. Tayo naman po mga 70 Adventist, ano po, marami tayong mga pamamaraan, ano, ministeryo. Ang tanong po, masaya ba tayo sa ating pong pagsuporta sa banal na gawain ng ating Panginoon? Ano po? Dahil po ay bumabalik pala sa atin po ito mga minamahal. Ang nagbibinipisyo po pala nito, tayo po mismo ang sumusuporta sa banal na gawain ng ating Panginoon. Alam niyo po, nandoon yung kapayapaan. Ano po? Pag tayo ay sumusuporta sa banal na misyon ng ating Panginoon, nandoon yung kapayapaan ng ating kaisipan. Nandoon yung hindi tayo. Kung meron yung karamdaman, ano mga minamahal, ito po ay sabi ng Diyos. Ano sabi dito ay pagagaling ano, ng ating Panginoon. Sabi dito, tayo ay hindi ma-stroke mga minamahal. Pag tayo ay gusto niyo bang hindi ma-stroke po mga minamahal ng kapatid? Alam niyo po yun. Isa sa problema din natin ngayon ay yung karamdaman. Ano po? Isa sa mga talagang isa yung papahirap sa mga tao ngayon, yung karamdaman. Ano po? Maraming sakit na alam niyo po doon po ngayon sa Aurora po mga minamahal, doon po sa distrito po na pinahawakan po ni Abang Lingkod. Meron po doong yung tatay po niya, no, Adventist po yung anak. Pero yung tatay po niya hindi po Adventist. Alam po yung sakit ng tatay nung member natin na yun mga minamahal. Ay sumuka po siya ng dugo mga minamahal na kapatid. Sabi, sumuka po siya ng dugo, dinala po siya sa ospital. Nung dinala po sa ospital mga minamahal, hindi na po siya tumagal. Ano? Yung tatay po ng ating pong membro ay namatay po ito mga minamahal. Kung ngayon po ay nakaburol po siya ngayon, yung aming pong distrito ay isang church saan po member nating kapatid ay sila po ay may service po sila gabi-gabi. Sa Madrid sabi po mga minamahal ng kapatid, kapag tayo ay masaya, no po, masaya tayo at mayroon tayong pagmamahal sa banal na gawain ng ating Panginoon, ay ang ating Panginoon ay sabi doon ay bibigyan tayo ng magandang kalusugan. No? Alam natin, ayaw natin magkakasakit mga minamahal ng kapatid. Gusto natin lagi tayong malakas, walang karamdaman. Ito po mga minamahal, malapit na po magtapos yung abang lingkod at yung oras natin ay mabilis. Sabi pa dito, quickens the circulation of the blood and induces mental and physical health. Hindi lang po pala physical health ang benepisyo po mga minamahal ng mga kapatid kapag tayo ay sumusuporta sa banal na gawain ng Panginoon. Pati yung ating mental health po mga minamahal na kapatid at bibigyan ng Panginoon ng kapayapaan. Alam niyo po ngayon, isa din po sa ating problema ng mga tao ay yung sabi doon ay yung mental issue po mga minamahal na kapatid. Kaya meron last na lang po testimony po mga minamahal na kapatid. Meron kami po ditong interest po sa aming pong field school. Yung abang lingkod at yung partner ko kasi po tigdadalawa kami bawat
tigdadalawa po ang mga pre-school tigdadalawa po kami. Pag lumabas kami, dalawa talaga, may partner kami. Meron kami isang interest po mga minamahal na kapatid. Last po itong testimony. Siya po ay 2 years ago, namatay po yung kanyang asawa at meron po silang dalawang anak. Ngayon po, nung kami ay pumunta po sa kanilang bahay, yung babae itong balo, ay po siya, yung parang balisa po siya sa kanya pong sarili. Parang, po ba, hindi po siya papapalagay sa sarili. Problemado po siya. Ngayon po, nung in-approach po namin siya, pwede po bang, kasi ang aming approach, sabi po namin na sa mundong ito, madaming problema. Pero saan po ba tayo humuhugot ng kumukuha ng pag-asa para yung ating mga problema ay matanggal o kay mabawasan man lang ating mga problema. Sabi niyo, pwede po ba pumayag po ba kayo na mag-aral po tayo ng salita ng ating Panginoon, banal na salita. Pumayag po itong babae pong ito na balo. Sa madalit, sabi po mga minamahal, hanggang ngayon po yung kanya pong pamilya, kasama ang kanyang pamangkin at dalawang anak, care group na rin po namin dito mga minamahal. Sa kagabi po, nag-care group po kami sa Mexico, Pampanga. Ay active po ito, sumasama po sa aming pong care group. Ngayon po ay sa madalit kwento mga minamahal na kapatid, marami po ngayong mga taong depressed, maraming mga problema, maraming mga sakit. Ang sekreto pala po mga minamahal para magkaroon tayo ng kapayapaan ng ating isipan at malusog ang ating pangatawan, wala tayong mga sakit. Tayo ay tutulong, tayo ay susuporta sa banal na misyon ng ating Panginoon. Mga minamahal na kapatid, para tayo ay makikinabang kapag tayo ay tayo ay masipag para sa pagsuporta o kaya sa pakibahagi sa banal na gawain ng ating Panginoon. Tayo ay hindi bibigyan ng Diyos ng karamdaman o mayroon man tayong karamdaman, pagalingin tayo ng ating Panginoon. Ito po ang hindalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat. Meron pa pong gusto magbahagi po ng kanila pong reflection para sa ating pong stewardship time. Title po ng ating stewardship reading, Temporal Blessings to the Benevolent. Blessings. Kapag tayo nakakatanggap, sinasabi natin, blessing. Meron tayong pagpapala. Pero sa ating reading, ang blessing ay hindi lang po doon sa nakatanggap. Ang blessing ay higit doon sa mga nagbigay. Sapagkat pag sinamahan daw natin ng yung sympathy and benevolence, at ito po ay yung pagbibigay natin ay sanctified by the Spirit of God. So yung blessing ay dumadaloy mula sa atin patungo doon sa tatanggap. So parehas po na merong blessing. At yung ganitong attitude, yung ganitong pag-uugali, ating ibinabahagi yung ugali ng ating Diyos. Ito po yung pinaka-character, ito yung pinakalikas ng ating Panginoong Yesus. Ito rin din likas ng Ama, God the Father. Kanyang ibinigay ang kanyang buktong na anak. So ito po yung ugali likas ng ating Panginoong Yesus. At kapag tayo nagbibigay, sa tuwing tayo nagbibigay, we reflect yung character ng ating Panginoong Yesus. Meron pa po ba na gusto po magbigay ng bahagi? Kanila pong reflection? Meron pong kinamessage sa atin dito. Sabi po dito, University of Massachusetts Medical School with 2,000 Presbyterian Church members. Ito po yung result. Providing help to others was a more important predictor of better mental health than receiving help. So ito po ay base sa pag-aaral, base po doon sa data, it is proven na merong benefits yung pagbibigay. Ito daw po ay predictor better mental health than receiving health.
Sister Cherry, sabi po niya dito, tunay na kapakinabangan po yung pagbibigay po daw ng Bible study. Mas nagtatapat, mas sumusuporta sa ministry at mas giver sa mga nag-ministry, mas masaya, mas pagpapalain. Mas magkakaroon ng kapayapaang buhat sa Panginoong Hesus. Mas nagkakaroon ng kabuluhan ng ating mga resources para magamit sa gawain. Para wag lang mapunta sa pagkawasak pagdating ng Panginoon. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon, magkaroon ng malaking pananampalataya at pagmamahal sa Panginoon at sa gawain. So, maraming salamat kapatid. Napakaganda ng iyong ibinahagi. Ano po? Mula sa ating headquarters, ang sabi dito, happiness index study. Altruistic behavior increases more than the lifespan of those who practice the principle of giving while living. It increases the likelihood that they will be happier throughout their life as well. So, napaganda po, ito po ay based po sa study, base sa pag-aaral na yung pagbibigay nakakatulong para lalong yung kasiyahan ng pagbibigay ay epekto ng ng lagi tayong nagagalak, sisihan tayo sapagkat meron tayong kahit paano natulungan. Merong isang tao na naghihirap, naghihinagpis, walang makain, natulungan natin. Yung kasiyahang iyon ay hindi lang po naglalas ng isang minuto, isang oras. Ang kasiyahang iyon ay habang buhay. Maraming mga bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan sa bawat isa sa atin. Pero yung material na bagay na nakapagbibigay ng kasiyahan, minsan tumatagal lamang ng isang araw, isang linggo, isang buwan. Pagkatapos po noon, ay nawawala na po yun. Pero yung kasiyahan na gusto po natin yung kasiyahan, kagalakan na hindi lang isang araw, isang oras, isang linggo, isang buwan. Gusto natin ng kasiyahan na habang buhay. Ito yung kasiyahan na makakamtan natin, makukuha natin sa pamamagitan po ng pagbabahagi ng ating mga blessing na galing sa ating Diyos. Ito yung kasiyahan ng pagbibigay at pagtulong sa ibang mga tao. Meron pa po ba na gusto pong magbahagi? Mr. Joel? Sige po, Sister Nat. Gusto ko lang ibasahin yung senior ni Pastor Ray Lord. Napakaganda nito. Kasi kanina gusto ko na rin mag-react sa una niyang mensahe. Sabi po dito, our short reading reminds me of the simple song we learned from Sabbath school. Love, peace, joy is something when we give it away. It will come right back to you. It's like a magic penny. Hold it tight and you won't get any. Give it, lend it, share it. It will come right back to you. While blessing others, we are blessed ourselves. Hindi man siguro materially, pero sa ibang bagay, we can experience the temporal blessing. Nire-remind po tayo dito na it's more be blessed to give than to receive. Even to feel good about it po, sabi nga po doon. Kanina ang ko dito, ang susi talaga po ng ating tagumpay sa ating mga gawain, ay ang ating relasyon po talaga sa ating Panginoon. Di po ba, Pastor Joel? Yung ating relasyon. Kasi yung sabi nga po dito kanina ni Pastor Ray Lord na more on obedience yung ating pagsunod. Binibigyan natin focus yung obedience talaga. Nakakalimutan natin kung paano natin palalaguin, paano natin bibigyan ng tawag dito, palalawakin yung ating paghawak, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Dahil doon sa ating relasyon, doon masishare mo lahat ng nais mo eh. Kasi yung pagmamahal mo, bunga na ito ng yung para makagawa ka.
para makapag-share ka, para din ma-bless yung iba. Kaya nga po sabi din kanina ng ating tagapagsalita doon sa ating Council and Stewardship, na nabibless po ang marami at nakakapagpabago po ng buhay talaga yung nakakapag-share ka ng pag-ibig ng Diyos. Yun po talaga ang mahalaga, yung pagmamahal mo, yung relasyon mo sa ating Panginoon. Yun lang po, Pastor Joel. Thank you po. Maraming salamat po, Sister Net. Tama po iyon. Ito po ay mga temporal blessing. Pagganda ng nabanggit ni Pastor Raylord na pinaliwanag sa atin at binanggit din ni Sister Net. Ano po? So, love, peace, joy, something when we give it away. Mas maganda siguro kung kantahin ito ni Pastor Raylord, ano po? It will come right back to you. It's like a magic penny. Hold it tight and you won't get any. Give it, lend it, share it. It will come right back to you. So, maraming salamat. Meron pa po ba na gusto pong magbigay ng kanila pong reflection sa ating pong stewardship time? Okay. Meron pa po ba na nais po bigay ng kanilang reflection? Maliwanag okay, kung... siguro, Pastor. Okay. So, kung wala na po, ito po ay naging malinaw na sa bawat isa sa atin. Tayo po ay darako sa ating pong silent prayer. Siguro po magkaroon tayo ng ilang segundo ng silent prayer. Pagkatapos po nun, dadako po tayo sa ating pong Acts prayer. Sa Acts prayer, pangungunahan po tayo ni Sister Net sa adoration at ganoon din po sa confession. Sa Thanksgiving and supplication, akin pong ililid. Okay, so tayo po ngayon ay magkaroon po ng silent prayer. Amen, mga kapatid. Ayan, ano po. Salamat sa Panginoon. Napakaganda ng lesson sa totoo lang, ano? Simula pa sa Bible reading. Ito ay kumukonek sa atin sa tinuturo sa atin ito yung relasyon sa Panginoon, ano? Dito naman kasi talaga nag-uugat lahat, ano po, mga kapatid. Kahit sa ating Sabbath School lesson, patungkol ito sa relasyon sa ating Panginoon, ano po. So, kung wala tayong relasyon sa Panginoon, yes, makapagbibigay tayo pero walang pag-ibig. Totoo yun, ano? Makakapagbigay tayo ng walang pag-ibig. Ngunit, mayroon tayong relasyon sa Diyos, tayo ay nagbigay, ito ay nakapagdudulot ng benefits sa iba at sa atin din, ano? Napakaganda, mga kapatid. Halimbawa, nagbigay ka ng maraming klase na pagbibigay. Pwedeng kind words doon sa mga tao na bibigatan. Pwedeng material, pwedeng maraming bagay, no? At once na ikaw ay nagbigay, napakasarap sa pakiramdam ng pagbibigay, mga kapatid. Subukan mo magbigay ng mga kind words sa iba. Sigurado naman na maganda rin sa iyo, lalo na't mga payo na patungkol sa kabutihan ng Panginoon. Ibig sabihin ay lalong lumalapit ang relasyon mo sa Panginoon. At lalo ka napapalapit sa Kanya. At ikaw ay patuloy na lumalago, mga kapatid. Kaya ang pagbibigay, hindi talaga yan mawawalan ka eh. Sabi na, ayoko magbigay at mababawasan ako. Hindi, mga kapatid. Once na ikaw ay nagbigay sa Panginoon, ng iyong mga tithes and offering, let's say, hindi ka mawawalan, mga kapatid. Ikaw ay nakatulong sa kapwa, ikaw ay nakatulong sa Diyos, sa Kanyang ministeryo, at ikaw ay magiging daluyan ng pagpapala. So, yan na tinuturo sa atin sa lesson na ito, na ang pagbibigay, magiging blessing sa iba at sa atin din. At yan ay kaluwalhatian at kalooban ng Diyos na tayo maging mapagbigay. Ano po? Tayo maging mapagbigay. At isa pa, ang espiritu na mapagbigay ay espiritu ni Jesus. Ano po? At ang kabaligtaran naman ito, pagiging madamot,
espiritu ni Satan, mga kapatid. Pride and selfishness. Yan. Sabi nga ni Ma'am Siren De Leon Ancheta, walang nagdidilig na hindi nababasa. Kita nyo? Magdidilig ka, di ka nabasa. So, pag nabasa ka, nadiligan ka rin. Ganun yun, ano? So, lahat ng blessings nating sineshare, mga kapatid, hindi lamang tayo na silang nakinabang, tayo din naman nakinabang, ano po? Tayo din nakinabang. At mas maganda pa nga yung pakinabang sa atin, eh. Bakit? Lumalago tayo, kapatid. Lumalago tayo sa pagiging relasyon natin kay Kristo. Tandaan natin, mga kapatid, kung ang goal natin ay heaven, dapat ang espiritu ng langit ang sumasa atin. Hindi yung kadamutan, ano po? Hindi yung kadamutan. So, kapag tayo ay maging mapagbigay, yan ang senyales na tayo lumalago at yung goal natin ay patungo sa langit. Ano po? Ayan. So, ayan, maliwanag yung ating lesson. Madali lang intindihin, madali lang unawain. Ang kailangan lang natin ay tanggapin at alisin yung ating mga pagdududa at mga dahilan para hindi makapagbigay. Ano po? So, yan ang ating yung ating reflection sa umaga na ito. At ito yung meron palang reflection dito kanina. Maganda rin yung kanina, no? Sa 1888. Kaya sa Lest We Forget. Maganda rin yun, ano? Ito yun naman ay tumutuon sa ano. Para bang natutuon na yung puro obedience, ano? Kaya tinatawag tayo na ibalik yung relasyon sa Panginoon. Dapat nating makilala ang Diyos, ano? Ng lubusan. Hindi puro pagsunod lang. Na pagsunod, di mo naman siya kilala talaga, ano po? Actually, kapag kilala mo siya, susunod ka talaga eh. Pero dapat kilala mo ang Diyos. Kaya nga kapag kilala mo ang Diyos, marapat lang na ikaw ay sumunod dahil napakaraming binigay niya sa atin, ano? At yan ay patunay na ang Diyos ay pag-ibig, mga kapatid. Chopping nga kanina at mahina siguro signal ng speaker, ano po, mga kapatid. Kaya sa lahat na narito ngayon, in-invite kayo muli na mag-silent prayer ng 30 seconds and then tutuloy ko po ang panalangin. Kung meron kayong special prayer request, pakitype po dyan at ating isasama sa panalangin. Let us pray, mga kapatid. Okay po, tayo manalangin. Mapagpahalan at mapagmahal namin ang banal na nasa langit. Salamat po sa umaga na ito na muli nyo kaming kinising mula sa aming pagkakatulog. Muli nyo kaming tinawag upang patuloy na kumunik sa iyo sa umaga na ito. At kami ay magkaroon ng magandang relasyon sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po sa mga lesson na natutunan namin. Simula sa Bible reading na patungkol sa pakikinig at pagsunod po sa iyo. Kaya din naman sa Lest We Forget na kung saan tinatawag kami na aming palakasin ang aming relasyon sa iyo upang ang aming pagsunod ay maging tunay at tapat at mula sa aming mga puso. Salamat din sa lesson na aming napatutunan na ang aming pagiging mapagbigay ay karunungan na nagmumula sa kalangitan. At ito ay hindi lamang magiging benefits sa iba, kundi kami rin. Sapagkat napakasarap na pakiramdam ang ikaw ay nakakatulong sa kapwa at kayo din naging kapartner ng aming Panginoon Jesus sa kanyang ministeryo dito sa lupa
O dakilang Diyos, sa sandali na ito, kung meron man sa amin dito na mga kapatiran na nakasama namin na nanalangin na mayroon pa rin pagdududa sa isinusulong na pagbibigay ng aming mission, maaari po balinisin ang aming mga isipan, makita namin ang kabutihan ng langit ng pagbibigay ay patungkol sa iyong kabutihan, at ang pagkamadamot naman ay espiritu ng kaaway. Maaari po ba, o dakilang Diyos, na kami po ay tulungan niyo palagi na kumunik sa inyo sa bawat araw ng bawat oras na aming buhay, na palagi rin aming makita ang iyong kabutihan, makilala ka namin ng lubusan, upang sa ganun mabago at lumago ang aming karakter, sapagkat ang aming pagiging stagnant, hindi lumalago, ay patay na pananampalataya. Maraming salamat po, Ama, sa pangaleson sa bawat umaga na kami ay natututo, at nawa ito ay ma-share din namin sa iba, upang sa ganun hindi lamang kami ang lumago, hindi lamang kami maging mapagbigay, hindi lamang kami ang maging beneficial ng pagbibigay, kundi ang aming din mga kapatiran, ang aming mga kaanak, ang aming mga mahal sa buhay, o dakilang Diyos. Tunay na kapag lahat ng bawat isa sa mga tao sa lupa na ito ay mayroong pusong mapagbigay, walang naghihirap, walang magkakaroon ng malaking problema, walang madamot, at siguradong wala rin pagkakasala. Maraming salamat po, Ama, sa mga lesson na ito. Tunay na iyong pag-ibig ay nararamdaman namin sa bawat sandali. Sandali na ito, nais namin ilapit ang bawat isa na may nananalangin na aming mga prayer request. Alam niyo po at nababasa ang laman namin puso at isipan, ngunit nais namin isa-isa itong ilapit sa iyo at tingin ito ayon sa iyong kaloob at hindi nang sa aming kagustuhan. Una, ang mga activities ng church at ay aming nilalapit sa inyo na tulungan ang bawat isa na ito'y magawa namin sa abot na aming makakaya, at ang bawat isa ay makapag-participate at makapagkaroon ng pagkakataon na lumagutin ng bawat isa. Dalangin din namin ang mga kapatid na narito ngayon, ang sambahayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay sa malayo. Gayun din si Sister Sweetie, si Sister Jocelyn Cahobe Eter, ang kanyang buong pamilya, kasama namin sa panalangin. Ang sambahayan ni Ate Revi at ng buong San Leonardo Church, kasama na rin si Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan din ni Sister Neneng at ni Brother June, ano pa man din ang kanilang kahilingan, kasama namin ito sa panalangin. Kasama rin namin sa panalangin ang sambahayan ni Sister Florenda Buya Solano, at gayon din ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching at Kuya Narsing Canlas. Gayon din ang sambahayan ni Ate Mitch San Jose, ni Brother S. Bensuba, ni Sister Joe Barrientos Montigo, ni Sister Teresita Joaquin, ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama na si Kuya Abner, si Ma'am Rachel, at patuloy na recovery ni Ate Grace, Sister Grace. Gayon din dalangin namin ang sambahayan ni Sister Teresita Latia, Sister Asinit Atap, gayon din ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido, Sister Jennifer Mendoza, at kapatid na si Rin de Leon Ancheta. Gayon din ang sambahayan ng bawat isa na narito ngayon, kasama na ang sambahayan ni Sister Emelinda at ni Brother Eliseo. O dakilang Diyos, patuloy niyo po silang samahan sa bawat araw ng kanilang buhay, na ang kanilang relasyon sa inyo ay patuloy pa rin lumago at kabila ng mahirap na buhay. Dalangin din namin ang kanilang ang kanyang mga anak na ilayo sa anumang kapahamakan. Ano pa man ang aming mga napagdadaan ng hirap, ay alam namin na kayo nandiyan para kayo ay tumulong sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin. Patawad po kung saan kami nasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Salamat po sa mga prayer warriors at happy Sabbath po sa lahat na narito ngayon. At alam ko na kayo ay nandyan at nakikinig kasama sa pananalangin. Ano po, hanggang bukas po ulit, mga kapatid. Patuloy tayong ni-invite ni Jesus. Ano po, maraming communicate na bagong pangalan. Welcome po kayo lahat sa Discipleship Ministry. Maraming ay nanibago kayo. Sanay kayo sa CLPM na devotion sa closing. Kasi wala sa Facebook Live sila. Naiwan ko, nahulog yata yung kanilang Facebook Live.
at hindi nakapag-open ng bago. Anyway, marami nang nang-share naman natin. Kaya saan man kayo pumasok, welcome po kayo. Ano po? Welcome pong lahat. At muli tayo ini-invite bukas ni Jesus na muli bumalik sa pakikinig sa devotion. Sa ganitong paraan tayo lalago, mga kapatid, ang ating pakikipagtagpo sa Panginoon, kagaya ni Moises na siya'y nakipagtagpo sa Panginoon ng maraming beses. Sila naging best friend. Ganun din tayo, no? Kung paano lumago si Moises, lalago din tayo, mga kapatid. At tayo ay patuloy na manalig at magtapat, magtiwala sa Kanya. So welcome po ang bawat isa. At salamat sa pakikinig, and happy Sabbath po sa ating lahat. Happy World Pathfinder Day po. Ngayon tama, World Pathfinder Day ngayon, ano? Sige po, at sa inyong pagpunta sa church, abay, makikita yung inyong paglago, mga kapatid. Kung agahan nyo naman, ano? At alisin na natin yung practice na darating ng late, 9 o'clock, 9:30. Nakakaya sa Panginoon, mga kapatid, ano? Kung marinig mo nga yung boses ng Panginoon, yung tinatawag tayo na agahan natin, mapayapang boses na tinig. Agahan po ninyo ang pagdalo. Special ang araw na ito, mga kapatid, ano po? Pag sa school, maaga tayo papasok. Pero pag sa church late, may nakakahiya sa Panginoon, mga kapatid. At patuloy ko yan sinusulong. Every Sabbath, huwag kayong magsasawa sa akin. Maririnig niyo po yan, ano? Na lagi ko yan sinusulong, yung pag-attend natin ng maaga. Para maipakita natin na mahalaga yung araw ng Sabbath, ano? Mahalaga ang Panginoon para sa atin. Muli, happy Sabbath po sa lahat. And God first morning po sa ating lahat. Sa lahat ng mga nag-reflect, nag-respond. Salamat po kay Narsing, si Sister Sirin Ancheta, si Sister Jenny, Sister Neneng, Sister Teresita. Salamat po sa inyo, Ate Mitch, Sister Sweetie, si Ma'am Rachel, andyan sa background nakikinig. At sa lahat na nandito sa live, magandang umaga po sa ating lahat. And happy Sabbath po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.